Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Ayan. Good evening, Jesus. Ayan. Good evening mga Thank kapatid. you, Lord. Narito naman po tayo sa ating midweek Bible study. Magandang gabi, magandang araw, magandang umaga sa lahat ng mga kapatid natin na patuloy na tumatangkilik dito sa ating live streaming. Ngayon po, bago tayo magsimula sa ating mga greetings, meron lang po kami gustong i-share sa inyo ni Minister Elmer tungkol sa pagbati. At babasahin ko muna po itong sulat ni Paul. At kapansin-pansin po kasi kung kayo pamilyar sa mga epistles o sulat ni Paul, yung kanyang mga panimula o introduction, napakaganda po eh. Pero dito po sa Philippians chapter 1, simulan ko na po sa verse 3. Ito po yung panimula ni Paul. Sabi niya, I thank my God every time I remember you in all my prayers for all of you. I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. Verse 6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus.
Napakaganda po kasi ng mga liham ni Paul kasi bago siya magsimula ng kanyang, kumbaga pinakang katawan ng kanyang liham, yung panimula niya, nandun laging pasasalamat, nandun po lahat yung, kumbaga yung kanyang dalangin, yung kanyang heart's design, naroon po eh. Ngayon, ibigay ko mo kay Minister Elmer upang maipaliwanag sa atin na bakit nga ba kailangan may mga greetings. Minister Elmer. Ayan, ako po'y bumabati sa inyo. Greetings po yun, ha? Siguro sa ating GMJ, inyong mapapansin, di ba? Na ito po laging ating panimula, yung ating pagbati or yung greetings po natin. At minsan baka tayo nagtataka, bakit kinakailangan pa ng greetings? Hindi yan ba ay waste ng time? Pampahaba ba ng oras yan? Importante ba yan? So dito sa ating munting tatalakayin, tingnan natin yung kagandahan at kahalagahan ng greetings. Alam nyo, inaalala ko nga yung Mami Ligaya eh. Tuwing morning devotion namin lagi, meron siyang open letter. At naalala ko yung kanyang greetings, naalala ko Pastor Rafi yung kanyang greetings. Greetings, lagi nasabi niya, greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Yun na kanyang written greetings. Ngayon, thank you Lord, ang ating greetings ngayon, online. Diba? At kaya napakahalaga mga kapatid ng greetings eh. May isa nga akong nakitang kahulugan ng pagbati o greetings eh. Nais ko lang basahin sa atin, no? Sabi dito, greeting is one of the basic functions of communications. So napakaganda talaga eh, no? Talagang nagkakaroon ng pag-uugnay, communication sa bawat isa kapag merong batian. And triggers positive conversation. Totoo yun. Alam niyo yung simpleng hello? Hello? Di ba? Yung word na hello, parang ating isipin, parang palasak o laging sinasabi. Pero mga kapatid, sabi nga po eh, a hello can make friends of two strangers. Totoo yun. Kapag meron kang isang nakasalubong na hindi mo masyadong kakilala, unahan mo ng greetings ng hello, magiging kayo, close kagad kayo mga kapatid. It can bring a smile to someone who is alone. Totoo yun sa mga, minsan, di ba, ang tao, minsan kasi alam nyo, kapag walang kumapansin, yung KSP, yung kulang sa pansin, malungkot yun. Subukan mong batiin. Sasaya mga kapatid. A hello can change how we feel about a person, place, and ourselves. Kaya nga, napakaganda na tayo laging meron tayong GMJ, Bible Study, Sunday Fellowship, tayo pinangungunahan ng pagbati. Every greeting and introduction is an opportunity to demonstrate respect for others and to create a favorable impression of yourselves to others. Kaya pala bumabati rin, no? Ito yung pagbibigay din ng respeto o paggalang. Ino-honor mo yung tao pag binabak. Para bang sa bahay, meron kasi minsan, di ba, halimbawa, pag hindi magalang, minsan pagpunta ng bahay, dire-diretso ng bahay. Dapat, pagka papasok ka ng bahay, tao po, magandang umaga po. Naku, mahalaga pala mga kapatid niya pagbati na yan. Pagbibigay ng galang yan. When you greet someone, you acknowledge their presence. Kaya nga tayo bumabati eh. Nalalaman natin na nariyan siya. Kung anong ating mga online, di ba? Dito, may mga nagko-comment. So, atin na ipapakita through greetings that we acknowledge the presence of our brothers and sisters. At may nakita nga ako mga common eh. Mga common na greetings, yung hello, good morning, good afternoon, good evening, nice to meet you, it's a pleasure to meet you, hi, di po ba? So napakaganda mga kapatid. Sa mga kabataan nga what's up? Yan, sa mga kabataan yo. Sa mga egoy, yan, yo. So ano man yung pamamaraan, napakahalaga ng pagbati. Lalo na sa mga Kristiyano, yung Christian greetings. Kasi nabibigay yan ng respect, smile, encouragement sa bawat isa. Every time na tayo ay nagkakaroon ng batian sa bawat isa.
Kaya praise the Lord. Amen, amen. Thank you, Lord. I-share ko lang po ng konti itong letter ni Paul. Napakaganda po kasi ng kanyang introduction. Isipin na lamang niyo po kung anumang liham, anumang bagay na walang introduction. Ano kaya itsura ng pag-uusap niyo kung wala man lang kayong panimula? Kasi doon pa lang po sa panimula ay nakukuha mo na kagad yung atensyon ng mga tao kung ano yung saloobin at kung ano yung nais mong gustong sabihin. Kagaya po rito kay Paul, nabalikan ko yung Philippians 1 verse 3, sabi niya, I thank my God every time I remember you. Unang-una nagpapasalamat si Paul na sabi niya na every time na maaalala niya. Ganun po nangyayari sa amin dito. Na bagamat meron kaming kopya rito ng mga kapatid natin na nanunood, pero hindi lang po yun kundi ang bawat isa ay nakakaalala. Naalala namin po kayo, kamusta na kaya si ganito, si ganon. Kaya sa pamagitan ng pagbate at kung di man kayo mabate, ay tiyak na naalala namin po kayo. Tapos sabi niya, in all my prayers for all of you. So hindi lamang nagtatapos si Paul na magpasalamat o maalala yung mga tao, kundi si Paul nagsimulang mag-intercede. Ang bawat dito, gaya po na nagbabatian, tapos meron po nakalagay na may karamdaman. Ang bawat isa nag-intercede na kagad po yun. Hindi mo na kailangan pa sabihin, pwede pa ipag-pray po kami. Hindi na, nandun na kagad yun. Yung the moment na sinabi nyo po na meron kayong hinaharap ng mga problema, andun na kagad ang intercession. Tapos napakaganda pa ng sabi niya rito, because of your partnership in the gospel from the first day until now. Alam niyo ba natutuwa po kami na karamihan po sa inyo, kasama na namin sa simula't simula pa. Kumbaga, dito na nagdalaga, dito na nagbinata, nagkapamilya, ngayon mga anak na, minsan may apo na. Di mo napakaganda pong, sabi nga na, balik-balikan po to sa pamagitan ng pagbati. At isa pa, parang hindi na nagkakakailan lang, parang nagkikita tayo na, kamusta na po kayo dyan? Kami nandito, masaya naman po kami lahat. Kayo naman po, kamusta na? Kamusta na ang pamilya? Kamusta na ang mga hanap buhay po ninyo? Huwag kayong mag-alala. Ang Panginoon ay laging naririyan at hindi niya tayo pababayaan sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya ganyan kahalaga po yung greetings. Nagbubukas tayo ng, kumbaga, ng daan o pintuan for a very nice conversation. Amen. Amen. Siguro, dako na tayo, Mr. Elmer, sa pagbati. Dahil sa... Madagdag ko lang, Pastor Rapi, no? Yung sa greetings natin, no? Alam nyo, every time na merong greetings, merong celebration. Halimbawa na lamang, di ba? Happy birthday! Thank you, Lord. Birthday greetings, di ba? Ano pa? Happy anniversary! Yan. Yung sa mga bagong kasal, congratulations! Best wishes! So every time na merong greetings, sigurado yon merong celebration. May celebration. Kaya nga, sa ating At online. kasama tayo doon sa celebration. Kaya natin binabati sila. Oo. Kaya binati, happy birthday! Nandiyan po kami. Kaya sabi nga, bagamat physically, wala tayo doon. Pero spiritually, mga kapatid, kasama niyo po kami. Oo. At na nagdiriwang, kung ano man po yung ipinagdiriwang. Kami po'y kaisa ninyo sa inyong celebration. Oo. Every time na kami ay bumabati sa inyo. Amen, amen. Thank you, Lord. Kaya ganun po kahalaga yung greetings. Kaya kung medyo nainip po kayo, maganda pong simulain ito na meron mo ng greetings. Kumbaga sa liham, meron mo ng introduction, meron body of the letter, then after ng body ng letter, nandun na po yung kumbaga yung kanyang conclusion ng kanyang liham. Amen. Kung Amen. ating mapapansin, Pastor Rapi, no, yung mga letter ni St. Paul, lahat ng kanyang letter sa kanyang mga pinuntahan mga churches, sa Corinto, sa Galacia, sa Colosas, sa Pilipos, kahit nakakulong siya, laging pinangungunahan niya ng pagbati. Amen, amen. Kasi alam ni San Pablo kung gaano kahalaga ang greetings. Opo. Nakakatuwa nga sa kanyang pagbati sa mga taga-Pilipos Kasi ang letters niya sa Pilipos, nung time na siya ay nakakulong. In prison. Kakaiba yun. Ikaw nagbibigay ng pagbati, samantalang ikaw yung nakakulong. Kakaiba mga kapatid niya. Kasi alam niya yung kahalagahan ng pagbati sa kapatirang Kristiyano. Tsaka lagi siya nagsisimula tagas sa pasasalamat. I thank God, I thank God. Lagi siya naroon Dahil nga po yun talagang maigi sa lahat, kahit na po sa buhay natin sa umaga, paggising, lagi magsimula ng pagpapasalamat
sa Diyos. Amen, amen. Basahin niyo po lahat yung mga epistles ni Paul sa New Testament. Tingnan niyo po yung kanyang introduction. Ano ka kagad yung bang ma-uplift ka kagad na alam mo na through dun sa letter na yon ay mostly concerned si Paul sa kalagayan ng bawat isa. Bagamat siya nakakulong nga po, pero yung kanyang concern dun sa labas ng kulungan, naroon pa rin at patuloy siyang nananalangin sa bawat isa. Thank you, Lord. Yun nga sa tahanan pag gising mo sa umaga, pagkatabi mo mismo, sabi mo lang, good morning. Bilang liliwanag ang umaga. Iba, anumang bating talagang galing sa puso ay talagang nagba-brighten up ng ating aura, ng ating araw, pinaliligaya, pinasasaya ating buhay sa pamagitan ng panimulang pagbati. Kaya ating simulan na, Pastor Rapi, ang ating pagbati. Okay. Medyo marami. Ako muna mauna, Pastor Rapi. Sige. Sige. Siyempre, babatiin ko muna yung aking siyempre, mga mahal ko sa buhay, sa Caloocan, mami ko, sila kuya. Thank you, Lord, sa pagpapalang kalakasan, kagalingan, kay Kuya Enol. Thank you, Lord, sa aking mga hipag, si Ate Helen, aking pamangkin dyan. At siyempre, sa aking mahal, dyan, sa tabi-tabi. At yung aking dalawang kids na magiging tatlo na. Kaya salamat sa Panginoon. At binabati ko rin yung aking mga online na prayer meeting, yung Ramos Prayer Group, yung Bataan, Dinalupihan, Olongapo Prayer Group, at yung Greenland Prayer Group. Sa Ramos, sila Sister Grace, Sister Mila Santarinala, hello po, Sister Nora Kalingo, yan, si Brother Galo, Sister Josie Nacional, Brother Boyet, Sister Mirna ng ating Talim Island. Sila po yung mga bumubuo ng Ramos Prayer Group. Sa akin namang Bataan Outreach na prayer meeting, kila sa Samal, kila Sister Merly, kila Brother Gary. Yan. Happy watching mga kapatid. At sa ating Dinalupihan, yung mga kamag-anak nila Doc Edwin, sila Sister Ann, sila Sister Camille, hello po. At sa ating Olongapo, si Nanay Flory, at si Brother Michael Ripotola. At yung ating Greenland, yan, sila Brother Robert, Sister Brother Monrubio, Sister Joy, Sister Ness, Brother Tony, Sister Rose Pulanco. Happy watching po mga kapatid. Praise the Lord. Amen, amen. Thank you, Lord. So dako na tayo sa mga may birthday. Thank you, Lord. Ito, nasa harapan po namin. Unang-una. Belated birthday muna po, no? Dito kay Sister Lita Pega. Yan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yan yung mga birthday naman today. At po, February 17, happy birthday! To Claire Aliangan. Yan, si Sister Claire Aliangan ay ating kapatid sa Isabela. Ha? Doon pa yun? Sister Claire. Medyo, hindi ko na matandaan. How young na kaya si Sister Claire? Yan. At happy birthday din po kay Brother BJ Hernandez. BJ, happy birthday. Yan. Thank you, Lord. At si Sister Maribeth Lopez. Ayan, yun sa Nieto. Yan. At Si Doktora si De La Peña. Doktora Shen De La Peña. Oo, nang nakita ko ano siya, yung doktora na, nung naalala ko, nung maliit pa ito, nasa may Camp 3, na laging may pulbos, tapos ngayon doktora na, ay tumatanda na tayo tuloy. Kaya, naku, doktora, yan ang ating prayer noon at salamat sa Panginoon. Ikaw ay full-fledged doktora na. Amen. Amen. Thank you, Lord. Happy birthday din kay Sister Dory ng ating Pasita Prayer Group. Kaya enjoy your day mga kapatid. Thank you, Lord. Ayan. Awitan muna natin. Belated. Din, kanina, namin kayo nasabi na ni Pastor Rapi kay Sister Lita Pega, belated. Belated Happy birthday at happy anniversary. Ayan. Kay Brother Rod and Sister Fides Salvacion. Anak ni Brother Boy Salvacion. At Sister Lord. Linda. Ayan. Okay. Happy birthday. Ayan. Ating batiin din yung mga ating mga kakantahan. Meron tayong sige, ating mga kantahan sila, Sister muna. Jam. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. May the Lord God
narito na po. Ayan, yung ating mga kapatid na patuloy na tumatangkilik. Dito po ay nandito si Sister Net Bautista Aquino. Sister Net, ang Los Baños Group. Magandang gabi sa iyo. Yan. Mike Angie Sotomango, magandang gabi po. Happy watching po, mga Sa kapatid. buong family. Rique Cruz Samson. Yan. Si Sister Vicky Alanggilan. Alanggilan, Hello oo. po, Sister Vicky. From Italy, with love. Italy. Tuloy na ba siya? Nakaalis na ba siya? Dito pa ata. Oo. Anyway, magandang gabi sa iyo, kapatid. Sister Amorlita Fulgencio. Ayan. Ng ating Burol Prayer Group. Ayan. Ayan. Carmen Mahia. Yan, Sir Carmen Mahia. Happy Ayan. watching Ito po yung mga kapatid. regular mga ano natin to, viewer eh. Oo. Ayan. Na hindi mo makikita mag-absent. Sister Gemma. Ayan. Kapatid ni Brother Arnold. Kamusta ka na dyan? Lagi nanonood dyan. Oo. Of course. Push eh. Sino to? Malayo to Oo. Brother Andy Magadia. Oo. Magandang gabi sa iyo, kapatid. Sister Eileen Villa Vicencio ng Lipa. Oh, Ayan, kamusta na po? Kamusta na ang pamilya, mga kapatid? Happy watching po. Ayan. Sister Flor Kunanan. Ayan, praise the Lord. Amen, Happy amen. watching mga kapatid. Okay. Sister Mercedes Pega. Hello po, ating At si mga ano kapatiran rin, sa Sister Mendez. Mindako. Ayan, si Yan. Mindako. Sister, Thank you, Lord. At good evening. Thank you. Good evening siya, kapatid. Sino to? si Jeline. Sister Legaspi. Jeline Legaspi. Oo. Yan. Ako, ito yung Hello po, pamilyar na mga pamilyar. kapatid. At syempre, ito, Ay, oo, lalo ito. Naku. love na love ni Sister Isa ito Lisa sa mga Pangilinan. haligi na ng gawain. Sister Sally. Nanay Sel, Nanay Sel, Sister Abel. Thank Ayan, you, matagal na Lord, talaga yan. for watching. Again, ang sinabi nga ni Paul, I remember you. Naalala niya lahat. Thank you, Lord. Ito, si Sister Anto. Sister Minchi. Menchi De Leon. Ako sa Menchi, kamusta ka Sister na Minchi. rin? Of course, ang Bulacan, Sister Cecil Sister Tebes. Cecil. Thank you, Lord. Okay lang kayo pupunta rito. Maka matagal lang hindi kayo pupunta. Pwede na. Magpasabi lang kayo, mga kapatid. Thank you, Lord. Brother ba to? Si Sister? Rudy Cuto eh. Si Brother Rudy. Chikwako. 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 Ayan, si Ayan, Brother Rudy pala. Rudy ko. Meron pa siyang code name. Ito, from Bohol. Ayan, ako hindi ako pamilya dyan. Si Sister Jamie. Of course naman. Maayo. Hapon. Hanggang doon lang. Maayo hapon. Hanggang doon lang. Kamusta rin sa si ating- Mulata, ito rin. Ayan, Bulacan ating Group. Bulacan. Sharon Nagit. Sister Sharon Nagit. Danganan. Nagit. Nagit. Ayan. Ayun ba yun? Yun pala yun, si Every Sunday Brother. nandito yun. Naku, Brother Olan. Hello po, Brother Olan. barakong maglaro yun. Punta ka sa linggo ulit, laro ulit tayo. Sarap sabayan, kaya lang medyo retired na ako kasi. Ito pa, si Ayan. mahal na mahal Nanay Ched. Si Ayan. Edward Patrick Besite. Ayan. Si Carmela Tixon. Ayan. Ano ba to? Tixon pala. Hindi pala Tixon. Tixon. Sister Carmela Tison. Tixon. Yan, sila Pastor JB, Of course. Sister Cora. Magandang gabi, Pastor. Po. Salamat sa mansanas. Kinain na namin kanina. Yan, tsaka Ay, sa talaga sa namang kiat-kiat. Napakalaki ng mansanas. Matamis Praise the ang Lord. kiat-kiat. Sa ulitin, Pastor. Yan. Every Wednesday na naman kami Green Revolution. Kaya tama-tama para sa kalakasan. Hello Naway rin po kay merong- Sister susunod na Miriam may drinks Uson. pa. Ayan. Kay Sister Virgie Bito. Bito family. Thank you, Lord. Of course, nanay ni Doktora Shirley Barrera de la Peña. Ayun, pala yun. Naku, Sister Shirley, meron tayong doktora. Ayan. Sister Carmen Sebastian. Okay, Giant sa Azeret, San Pablo. Kamusta si Brother Tony? Ito yung Sa Tess, kamusta na? Thank you, Lord. Yung pang-Hollywood to eh. Si Brando Jones. Brother Brando Jones. Kakaiba yung Pante. pangalan nito. Ayan. Kakaiba. Happy watching, brother. Of course. Ayan, siyempre. Yung ating engineer. Ayan, Sister Sister Connie Connie Caudilla.
Kailan ka Hello. ulit pupunta rito, Sister Connie? Gusto mo bang sunduin ka namin o paano ba? At si Sister, hello po kay Sister Daisy Goyena. Goyena. Ayan. Happy watching po. Okay. Of course, ito rin. Si Don Luisito Belmonte. Brother Louie. Oo. Ayan. At Andrew, Si Di Brother Guzman. Andrew. Malalayo ito. hello sa Of inyo course, dyan. Sister Olivia Caray ng Makati Group. Ayan, Sir Olive, magandang gabi. Bukas, prayer meeting tayo. Bukas ba yun? Hindi, Friday pala tayo. Friday. Thank you, Lord. Sister Jam, hello din. Okay. At si Sister Auring. Au, de ng las ating Alas Mendez. ng Outreach. Anuling. Ayan. Elvira Curaming. Ito Hello yung taga Isabela. Ayun, Sister Elvira tama, Curaming. Sister Elvira. Oo, naalala ko siya. Siya Ayan. laging sumasabay pagpasok ng Banyagaw. So, kamusta ka na, sister? Ayan, yung ating mga taga-bataan, Sister Marina, Magpantay Fonseca. Hello po, mga Robert kapatid. Ugalde, kamusta ka Brother rin, Robert, Brother Robert? Pasyal you, ka Lord. naman dito, Brother Robert. pipino lang yan, Brother Robert. Oo, papasyal naman. Happy watching. Marina Magpantay. Eto si taga Fonseca. Laia. Si Jerlyn, Sister Jerlyn. Hello, Sister Jerlyn. Eloy Sahol. Yan. Sir Eloy, maraming salamat dun sa iyong dessert. Maraming salamat. Napakasarap. Hello rin po kay si Aurelia, Sister Aurelia Fabro. Amen. Yan. Of course, Sister Remy Cabral, Sir Remy, kamusta na po kayo ni Pastor Oying? Pasyal din kayo dito, mga kapatid. Pasyal po kayo. Ayan. Si Agay Desagun. Hello po. Good evening, kapatid. Sister Lorna Pehi ng Mendez Group. Sister Tess Adaya Magat. Ayan, Makati Good Group. evening po. Happy watching. Ayan. Delia Diokno. Sister Delia Jokno sa ating Masalisi. Oo, Sister Ating Delia. Masalisi Nga pala, prayer kamusta group. na yung iyong Malacanang house? Kasi yung bahay niya doon, pag nakita mo, kakaiba kasi lahat ng kanyang yung kanyang Garden. hindi lang garden, yung kanyang ano ba tawag dito? Yung bakod niya, puro stainless. Ayo nga. Oh. Tapos yung ilaw niya, pag binuksan niya, ang liwanag. Kaya ang tawag sa bahay niya, Malacanang. Kaya kitang-kita kagad. Thank you, Lord. Hello din po kay Sister Winnie Colina. Colina. Yeah, good evening po. At yung ating kapatid sa Bulacan, sa Arlene. Tampolbe, Sister Arlene Arlene Navarro. Navarro. Ayan. Ayan. Kamusta na po? Happy watching. Brother Obet. Brother Thank Obet, you, kamusta Lord. na? Brother Obet, luwas ng konti. Hello din po kay Linda Javier Yan. Thank you, ng Lord. Makati Group. Ayan. Minda Gonzales. good evening po, Sister Minda. Ba? At kay, ito pinakamalapit to. Sister Nida Sister Hernandez. Rida Hernandez. Isa sa mga Oh. pader na rin to. Sabi Mga niya, good, pioneer. sabi niya, Sister good, Nida, kamusta ka na? good 2 a.m. here in the States. Ba? Alas 2 pala ng umaga ngayon doon. No? Dito Tama, naman tama. ay 2 a.m. nga. 5:45 ng hapon, Sister Nida. Thank you, Lord. Of course, si Sister Vicky Del Rosario. Hello po, Sister Vicky. Amen. Sister Adelina Bacani ng Mendez. Karasuchi. Prayer Karasuchi. Group. Ayan, Ayan. kamag-anak nila, Brother Jeff, Oo. Brother Ariel Borja. Ayan. At Itong si Ninong Jun Carino. Carino. Junior. ng Village Carino, East. ng Village East No? natin. Ayan, thank you, Lord. Thank you, Lord. At ito, yung siyempre, yung love na love ni Jam. Mahirap hindi batiin to. Siya may control na lahat eh. Sister Jam. Si Sister Net. Hello po, Sister Net. Ayan. Sino pa ba? So, ang dami natin Thank you, Lord. Naway, huwag kayong magsawa, mga kapatid Sister Edwina Kawilan ng Hello Makati po, Group. Sister. Friday, Good evening po. prayer meeting tayo. Ayan, Virgie Rosilio Caraos. Yan, Sister Banji. Oo. Sister Thank you, Banji Rosilio Lord. Caraos. Of course, itong kaibiga, Ayan, si Rita Valentine Girl. Manggao. Sister Rita Manggao. Oo, bukas. The Lady in Red. Thank you, Lord. Yan. Ano to? Oraisa Buhay Satiba. Satiba. Ayan. Thank you, Lord. Sino kaya yun? Sister Tess pala ng Mendez natin. Ay, Mendez pala din. Si Thank you, principal Lord. ba to? Ayun Okay. pala, si Of principal course, pala ang to. Kalawan Group. Ayan. Yung ating Ami LBC. Hernandez, sister, kamusta na po? Yung yung ating- atsara. Oo. Yung Ating atsara. LBC group. Medyo namimiss Yan. na namin yung atsara. Thank you, Ayan. Lord.
Of course, si Beron Ayan. Patulay, Siyempre, kapatid, si kamusta ka Sister na Belon, dyan? si Beron. Of course, Jennifer Pilak. Uy, Yan, ating mga Oo. workers sa Kalo. Pilak pala yun, Garcia. Oo, si Sister Jen. Of course, Brother Ali. Yan. Okay lang ka ulit luluwas dito. Kailan ka, Sabi mo, every month, once a month. kailan ka luluwas binakali? Yung aking billing sa'yo, huwag mo kalimutan ha, pag meron na ha. Dito, walang quarantine. Yung patupat ha, Brother Ali ha, yung patupat. Si Ayan. Pastor Romy. Yan, Pastor Romy Cabral. Okay. thank Good you. evening, Pastor. Seni Baez. Amen. Yan, Of course, si si Sister Virgie Virgie Alamag. Alamag. Ang Ating Kailaway o mga Kalo? kamanggagawa Oo. Thank sa you, Amuyong. Amuyong. Yan. Thank you, Lord. Lord. Okay, ang dami natin, mga kapatid. Thank you, Lord. Nais ko rin batiin yung ating mga kapatiran sa North. Mula sa Kapas, sila Ima, yan, sila Brother Bennett, yung ating mga kapatiran sa Paniki. Oo, yung paniki. Yan, sila Sister Vicky, sila RJ, sila Kabanatuan Jay, Group. sila yung Balat, Kabanatuan, Bungabong. Ayan, yung yan, mga prayer meeting dyan sa bandang Tatay norte, Nards. Sampabian. Hello Oo. po, Tatay Nards. Oo, thank you, Lord. Ating mga kapatiran sa Kuyapo. Ayan. Oo. Ayan, grupo ni Sila Sister Sister Mila Monica, Santarinala, sila Kap. no? Hello po. Ayan, so, dito pa, meron pa, Sister Emerita. Mosquera. Ayan. Good evening po, Mosquera kapatid. family. Kamusta na po? Yan, thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord. Naku, inabot na tayo ng oras Marami pa Ang bilis tayong ng oras babatiin. talaga, oo. Pero kagaya ng sinabi ni Paul, mga kapatid, naaalala namin po kayong lahat. Hindi man namin kayo nakikita rito, pero tiyak, ang bawat lugar na amin napuntahan lahat ay hindi namin malilimutan. Dahil ang Panginoon ay napakabuti sa ating lahat at hindi tayo pinababayan. O sige po, bago tayong magpatuloy sa ating midweek Bible study. Thank you, Lord. Tayo po'y aawit na po. Nalangin tayo ulit. O sige, Panginoon, maraming po salamat muli sa pagkakataon binigay mo sa amin upang mabati ang aming mga kapatid na siyang nagiging haligi, Panginoon, ng gawain ito. Nawa, Panginoon, kami patnubayan, lalo po sa breaking of the word, O Lord, we pray for wisdom, be upon kung sino man ang pinili mo sa gabing ito. Ganun din po sa mga kapatid namin na pangungunahan kami sa awitin. Lord, let your anointing be upon them, O God. Gamitin niyo po ang mga instrumento at mga tinig to worship you, O Lord. Maraming po salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Good evening, mga kapatid. Muli, kayo ay wini-welcome namin sa another time with the Lord. At sa gabing ito, magsama-sama tayo. Samahan nyo kami magbigay ng papuri, luwalhati sa ating Panginoon. Handa po natin ang ating mga puso, ang ating isip upang tunay nating matanggap ang pagpapala ng Diyos sa gabing ito. Minister Andy. Hey, good evening po sa lahat, mga kapatid, sa buong mundo. Buong Pilipinas, mga kapatid, binabati namin kayo dyan at happy watching po. Welcome to our midweek Bible study. Okay, Brother Bo. Yes, good evening. Hallelujah, hallelujah. From North, East, West, South, at maging sa ibang bansa, magandang gabi sa inyo. Diyan lang po kayo. At magsisimula na tayo maya-maya at tayo ay awit para kay Lord. Sa Psalms 103, ganito po ang sabi, si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ang lahat kong kasalanan ay kanyang pinatawad, at anumang aking sakit, pinagaling niyang lahat. Palakpakan natin ang ating Thank you, Panginoon. Lord. Thank you, Praise Jesus. the Lord. Praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to you, Lord. Sige po, tayo maghanda na, umawit tayo ng papuri sa ating Panginoon. Ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't hibig. Ako'y kanyang dinirinig sa tuwing ako'y tumatawag.
Kung ako'y tumatawag, sinasagot niya agad. One more time. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't hibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako'y tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, hindi marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko, dalangin mo'y dinirinig niya. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't hibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako'y tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko't dalangin mo'y dinirinig niya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, hindi marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko't dalangin mo'y dinirinig niya. Dinirinig ng Diyos ang panalangin ko, dinirinig ng Diyos ang panalangin mo, dinirinig ng Diyos ang panalangin nating lahat. Dinirinig ng Diyos ang panalangin ko, dinirinig ng Diyos ang panalangin mo, dinirinig ng Diyos ang panalangin nating lahat. Kahit kailan, kahit saan, anumang bagay, tiyak lagi kang pakikinggan. Dinirinig ng Diyos ang panalangin mo, dinirinig ng Diyos ang panalangin mo, dinirinig ng Diyos ang panalangin nating lahat. Dinirinig ng Diyos ang panalangin ko, dinirinig ng Diyos ang panalangin mo, dinirinig ng Diyos ang panalangin nating lahat. Kahit kailan, kahit kailan, kahit saan, anumang bagay, tiyak lagi kang pakikinggan. Dinirinig ng Diyos ang panalangin ko, dinirinig ng Diyos ang panalangin ko, dinirinig ng Diyos ang panalangin nating lahat. Dinirinig ng Diyos ang panalangin mo, dinirinig ng Diyos ang panalangin mo, dinirinig ng Diyos ang panalangin nating lahat. Dinirinig ng Diyos ang panalangin nating lahat. Dinirinig ng Diyos ang panalangin nating lahat. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Psalm 123, the Lord is my shepherd, I shall not want. When we are with the Lord, there's only one whom we need, and that is our Lord Jesus Christ. Everything else follows.
And all we need to do is to acknowledge Him as our God and our Lord, and He will give even the desires of our heart. Si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan, at buhat sa kayamanan na hindi mauubos. Ibibigay niyang lahat ang iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos Ama, magpakailanman. Amen. Purihin ang ating Diyos Ama, magpakailanman. Amen. Purihin ang ating Diyos, at buhat sa kayamanan na hindi mauubos. Ibibigay niyang lahat ang iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos Ama, magpakailanman. Amen. Purihin ang ating Diyos Ama, magpakailanman. Amen. Purihin ang ating Diyos. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoong Jesus. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon. Luwalhatiin ka, dakilain ang iyong pangalan. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoong Jesus. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon. Luwalhatiin ka, dakilain ang iyong pangalan. Salamat sa iyo, Panginoong Jesucristo. Salamat sa iyo, salamat sa iyo, Jesus. Papuri, pagsamba
Salamat sa'yo, salamat sa'yo, Jesus. Papuri, pagsamba, ang iaalay ko sa'yo. Tanging sa'yo lang. For the last time. Salamat sa'yo, Panginoong Jesucristo. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, Jesus. Papuri, pagsamba, ang iaalay ko sa'yo. Tanging sa'yo lamang. Tanging sa'yo lamang. Tanging sa'yo lamang. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Glorify your name. Thank you, Lord. Hallelujah. Jesus. Worship you, Lord. You are worthy, Lord. Thank you, Worthy of Jesus. praise and honor. Jehovah We give you Jireh. thanks. We give you Jehovah Rapha. Hallelujah. Jehovah, We your glorify your holy name, Praise you, O Lord. Thank you. Jesus. You're worthy. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Glory, glory to God. Tanging sa iyo lamang, Panginoong Hesukristo. Amen. Ang papurit, parangal. Again, magandang gabi sa ating Comfy family at sa lahat ng mga kapatiran. Yung ating pagpapatuloy sa Bible study tungkol sa pag-ibig. At sa gabing ito, isang uri ng pag-ibig ang ating pag-uusapan. Sa Greek, di ba, meron tayong alam na pinag-aaralan natin na word ng pag-ibig. Sa Bible kasi, sa 1 Corinthians 13:4-7, itong pag-ibig ay hindi lamang damdamin. It is an action, Love is patient and kind. It is not jealous or conceited or proud. Love is not ill-mannered or selfish or irritable. Love does not keep a record of wrongs. Love is not happy with evil, but is happy with the truth. Love never gives up, and its faith, hope, and patience never fail. Last Wednesday, ang tinalakay nga ni Pastor JB, Sister Cora, ang pag-ibig ay hindi, it never fails, it never gives up. At ang faith, hope, and patience never fail. Tonight, kay Pastor Oying ang ating pag-aaral. Di ba, meron tayong pinag-aralan ng pag-ibig ng eros, yung pag-ibig sa opposite sex. Meron tayong pinag-aralan na phileo, brotherly love. Agape, it is the love of God na talagang all-encompassing love. Sacrificial, unconditional. Ang pag-ibig ni Lord ay talagang it never fails sa ating lahat. And tonight, ang ating isang pag-aaralan na Greek word kay Pastor Oying nga ay kayo, abangan nyo mga kapatid. Ganito kasi, laganap ngayon sa atin yung yung sa mundo, yung child abuse. Kasi meron tayong pag-aaralan sa gabing ito na ito yung ating, ito yung dapat na ginagawa ng mga magulang Itong Greek word na pag-aaralan natin, yung pag-ibig ng magulang sa anak at anak sa magulang. Primarily, yung pag-ibig ng magulang sa anak. Kasi ang daming hindi ba nila kaya alam to? Itong mga nanay na
minsan na-abuso nila yung kanilang mga anak. Ang child abuse, yung maltreatment ng mga adults sa mga bata. Ako halimbawa, marahil hindi napapansin hindi ko naman minamaliit. Diba sa ating sektor ng society, yung gap natin sa meron at medyo wala, ang dami. Parang yung sa gitna, ang layo nung gap Pag nagpunta ka sa, pag-pray natin na yung ating mga, di ba, daming mga nakatira sa gilid ng tulay pa. Meron, mga nakadikit lang sa mga pader. Tapos meron tayong mga lugar dito na siksikan yung mga tao. Tapos pagka nakita mo yung mga bata, ang dami, di ba? Minsan, pag nakita mo, walang nakapila sa dami, pila ng mga tubig. Tapos minsan nakikita mo mga walang damit, nakapaa. So, medyo maiiyak ka rin pag tinignan mo. Tapos tayo, by God's grace, may mga bahay. Minsan nasa subdivision. So, magsisisihan ba tayo, mga kapatid? So, itong pag-aaral natin sa gabing ito ay napakalaking tulong para sa mga magulang tungkol doon sa mga kanilang mga supling. Ano ba tong pag-ibig na to? So, hindi napapansin, siyempre, minsan sa dami o sa kahirapan ba? Di ba pag nakita mo yung mga bata minsan, sabi nga ni Sister Tess Francisco, di ba meron ang kanyang heart ay dun sa mga bata. Pag pupunta sila sa isang lugar, di ba nagdadala sila ng sabon ni Sister Nene, pinaliliguan nila yung mga bata, yung mga buhok parang steel wool ba yan na matitigas. So parang ano ba yun, hindi ba naturuan yung mga nanay na o wala pang pambili ng sabon? O kailangan mabumili ng sabon o pagkain muna? Siyempre, pag ikaw yung nanay, sabon o pagkain? Parang bibilin mo nga pagkain Damit o pagkain? Pagkain din nga bibilin mo, di ba? So, yun, ng mga nakikita. Ito naman ay walang may masisisi ba tayo? So, itong pag-ibig na to tignan natin kasi napakahalaga nitong uri ng pag-ibig ng nanay sa mga anak. I believe na baka hindi na nila napapansin minsan dahil dun sa environment na pare-pareho. So, hindi lang child abuse. Di ba meron kasing types ng child abuses, di ba? Andyan yung verbal, yung emotional, psychological abuse. Meron din dyan yung physical. Kasama dyan yung pornography. Kasama rin dyan yung physical, yung violente. Kung matamaan yung mga bata, kahit saan tamaan. Merong iba't ibang uri ng abuse. Yung physical, sexual, yung rape, molestation, yung pornography, emotional abuse, yung verbal, psychological. Meron ding isang abuse na hindi mo minsan mapapansin. Ang tawag naman dito ay neglect. So, dito sa ating pag-aaral ngayong gabi, alam niyo may mga research and studies si Pastor Oying na makakatulong sa ating lahat kung sakaling meron tayong mga nakikita o nalalaman. Alam ko, marami naman sa ngayon ng gobyerno na tumutulong sa mga kapatid natin Pilipino na nandun sa ganung kalagayan. At marami namang mga pabahay ang gobyerno, so on and so forth. At meron naman tayong batas sa squatting, so on and so forth. So, implementation. Tulungan. At meron pang isa na nakikita kong bukod dun sa child abuse. Maraming bansa na ang abortion ay legal. Salamat dito, hindi naman nakapasa, di ba? Legal ba ang abortion sa Pilipinas? I believe, hindi.
Pero sa ibang bansa, marami silang mga argumento at nakapasa nga. So legally, abortion sa ibang bansa ay it was legalized, but it does not necessarily mean it is ethical and it is moral. So, yun nga rin, para malaman din ng mga tayo na mga by God's grace, kasi ang kanilang pagtatalo, ang abortion daw, hindi naman daw pinapatay yung embryo tsaka fetus. Pagka ipinanganak, ang ibig sabihin ng life, hininga, ngayon, pag pinatay mo, pag pinanganak na, yun daw ang masama. So, maraming mga argumento. Pero ako, tayo, by God's grace, sa Bible, yung sa 127:3, di ba? Ang child is a gift of God. So, regalo ng Diyos sa mga mag-asawa, ang bata. Kaya lang naman, ano ba mga dahilan bakit ina-abortion? Nang nakita ko, kasi hindi naman kasal. Siyempre, makakahiya na pagka manganganak ka, mabubuntis ka, hindi naman kayo mag-asawa. O kaya, nakita ko rin, may mga asawa, tapos manganganak doon sa ibang asawa. Siyempre, minsan, yun, maraming mga kanya-kanyang dahilan sa health, sasabihin nila, pero still the sanctity of life. Tsaka tayo ay created in the image and likeness of God. Tsaka doon sa 139, sa 13 hanggang 18, di ba may kanta tayo dyan eh. God is involved sa conception pa lamang. Sa 139, di ba? You created every part of me. You put me together in my mother's womb. I praise you because you are to be feared. All you do is strange and wonderful. I know it with all my heart. Yung susunod na line. When my bones were being formed, carefully put together in my mother's womb, when I was growing there in secret, you knew that I was there. You saw me before I was born. So God is involved sa conception. So whether it is fetus, embryo, medyo think about it. So ang solusyon, do not live in the flesh. Galatians 5:16-19. Kasi pag may fornication, adultery, tapos hindi namang hindi naman sa kasal. So, siyempre, ang ginagawa ng mga iba, ipapalaglag. Kung magiging faithful tayo sa Word of God, faithful sa asawa, at kung wala ka pang asawa, huwag ka nang manalbahin ng ibang babae o babae, huwag ka namang maraming napapatulan ng mga kalalakihan. Tapos, pagka nag-conceive na, nakakahiya sa lahat, tsaka yung guilt feeling, so on and so forth. So, pag sumunod tayo sa Word of God, ang ganda ng buhay. So, itong child abuse, tsaka itong abortion, ito ang gagawin natin. By God's grace, ang yung pag-ibig kasi ni Lord kaya nga itong pag-ibig ng mga magulang sa anak. Ito napakaganda. Tuwan-tuwa ako dito sa pagtuturo, research ni Pastor Oying. Meron siyang acronym. Watch out for the letter O. So mga kapatid, i-welcome natin ang ating fellow pastor, fellow worker, Pastor Oying. Greetings to all Comfy family. Kumusta kayo dyan mga kapatid? I hope you are doing well by God's grace. Our lesson, the topic of love for today is Storge. S-T-O-R-G-E. It is a nurturing love. Bago tayo mag-umpisa mga kapatid, nais kong pangunahan kayo ng panalangin. Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami sa oras na ito sapagkat muli mangungusap ka sa amin. Ang iyong banal na salita at ikaw ay isa at ikaw ay magbibigay ng revelation at yung divine presence ay
tatanggap namin sa araw na ito at ang pagpapalang ito ay lubos kaming makapagpapasalamat sapagkat muli mangungusap ka sa amin. Naway maunawaan namin lahat ang iyong ibibigay sa amin at lahat ng makaririnig ay makaka-relate tungkol sa topic on Storge. Muli Lord, salamat po muli sa iyong presensya. We acknowledge the divine presence of the Holy Spirit na siyang magbibigay sa amin ng revelation for today. In Jesus' name we pray. Amen. Kukunin ko po sa ang topic ng Storge dito sa 1 John 4:7-12. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed His love among us. He sent His Son, and only Son, into the world that we might live through Him. This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. In Jesus' name, amen. Storge, pronounced Storge, but it is pronounced Storge. Tonight, our study will dwell on the importance of a family love, known in Greek as Storge. Storge is in nurturing love, a deep and caring bond that develops naturally between parent and children. Pag sinabi mong nurturing love, pagpapahalaga, pagpapahubog ng pagmamahal ng isang ina sa isang anak. Storge is the type of love that builds the foundation of our life. O nga naman, ang isang bata na naisinilang, wala pang kamuwang-muwang yan. Subalit sa pag-aalaga ng ina, sa pagmamahal ay bibigay niya, mag-grow ito. And of course, dahil tayo nanggaling sa ating ina, we grow into the womb, within the womb ng ating ina for 9 months. Kinomport niya at ninourish niya sa pamagitan ng grasya ng Panginoon ang body ng ating ina at lumabas na ang bawat isa sa atin. Of course, we are meant from the beginning to be established in the Storge love, so that we might grow up in His image, because God is love. So nga doon sa binasa natin sa 1 John 4:7-12. For us to understand the meaning of Storge, I have prepared an acronym for Storge and how important it is in the life of a mother and her children. S stands for strong love and affection. Love and affection, pag-ibig na magiliw, malambing, mayroon pagtatangi sa puso. And affection is somehow built-in or ready-made, as we expect love to exist between mother and a child. Hindi nyo ba napapansin? Automatic yan, no? Kapag isinilang isang bata, nandun ang, kumbaga, love is in the air in the family. Sapagkat alam naman natin sa bawat pamilya, pag walang pagmamahal, ay may away. Subalit yung pagmamahal na yan ay mananatili at magiging permanente sa buhay ng bawat isa. A child needs love and affection. Alam niyo ba that scientific studies prove that lack of parental warmth and love can make children more stressed? Strong love and affection help your child to succeed. It helps your child's mental well-being. Sa Colossians 3:14, above all, put on love, which is the perfect bond of love. The love of a mother will bring bonding between her and the child.
She is teaching the child to receive love, and ultimately, habang lumalaki ang batang ito, he will also give love. Storge love is nurturing and caring. It anticipates a need and meeting it. In a 2013 study from UCLA, University of California, UCLA, found that unconditional love and affection from a parent can make children emotionally happy and less anxious. Science supports the idea that warmth and affection or love expressed by parents to their children results in lifelong outcomes for those children. Ibig sabihin, habang lumalaki ito, nagiging matibay itong batang ito sapagkat hinubog ito sa pagmamahal ng magulang. This is according to Child Trends, the leading non-profit research organization in the U.S. focused on improving the lives and prospects of children, youth, and their families. Higher self-esteem, ibig sabihin, mataas na pagpahalaga sa sarili. Improve academic performance, better parent-child communication, and fewer psychological and behavioral problems have been linked to this type of affection. Kapag nandun yung storge love ng magulang sa kanyang anak, makikita mo na napakataas ng pagpapahalaga sa sarili ng bata sapagkat nandun ang pagtrato ng pagmamahal ng kanyang ina. At makikita ninyo, kayo rin mga Comfy family, nakita nyo na ba habang lumalaki ang bata at hinubog nyo ito sa pagmamahal, di ba nakita nyo na matatalino itong bata, mataas ang pagpapahalaga niya sa kanyang sarili, at laging may communication sa inyo sapagkat natuto siyang magmahal sapagkat ito'y binigay ninyo sa kanyang mga anak. Makes your child less fearful and more world-rounded. Sa 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. Hindi nyo ba napapansin, kapag ang bata ay nahihintakutan, yayakap kagad ang kanyang ina sa kanya. At kapag nayakap na siya ng kanyang ina o kanyang ama, natatanggal na yung takot. Naranasan nyo ba yan, mga kapatid? Holding, touching, and rocking your child in mother's arm bring more affection than fear to a child. Di ba? Kapag kinarga mo nga, minsan nga hinahagis ng ama yung bata, pero hindi ito natatakutan sapagkat alam niya na sasaluhin siya ng kanyang ama at yayakapin. Caressing your baby, touching her or his skin to your skin helps calm baby. So kapag ito'y umiyak, at itinumpi mo ang iyong pisngi sa kanyang pisngi, di ba nawawala ang kanyang takot at mararamdaman mo unti-unti na itong matutulog sa iyong dibdib. On the other hand, children who do not have affectionate parents tend to have lower self-esteem and to feel more alienated. Mababang pagpapahalaga sa sarili nararanasan ng bata. And of course, sabi ko nga, malayong damdamin sa iyo at sa ibang kapwa-tao. At ito'y palaban lagi, hostile, aggressive, and antisocial. At agresibo at palaiwas sa mga tao. Pangalawa, so yung S, strong love and affection. Number 2 is sa letter T ng storge. T, teach our children about God and God's love. As Christian parents, our parenting rests in God's faithfulness, not on our own parenting. Kung pag-aaralan ninyo sa Judges chapter 2, meron dyan lesson. A lesson from Judges chapter 2. The Israelites failed to teach their children about God. They did not live obediently by destroying altars and driving out
Canaanites. They became complacent and comfortable living with Canaanites. They did not set godly examples. Kaya nagkaroon ng problema ang mga Israelites sa panahon na yun. Teaching our children about God involves the following. It involves instruction. Sa Deuteronomy 6:6-7, "These commandments that I give you today are to be upon your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up." Of course, our goal as Christian parents is to raise up our children. We must provide godly shepherding for our children and teach them about God. The covenant promise of God is sa ating pamilya at sa ating mga anak ay the promise of salvation is for the faithful and for our children. As a parent, we must minister by faith. And teaching our children about God involves also disciplining them. Proverbs 13:24. "Whoever spares the rod hates their children, but the one who loves their children is careful to discipline them." The rod should be applied with love, not anger. The rod should be understood by the child as the consequence of his or her behavior as a means of protecting his or her soul. Natatandaan ko nung kapanahonan namin, kaming may mga senior citizens na. Nung bata pa kami, kapag kami nagkamali, bago kami paluin dito sa pigi o tinatawag nating puwet, ay mayroon munang sinasabi ang aming magulang na itong pagkakamaling ito ay hindi galit, kundi pagmamahal sa iyo at dapat mong matutunan ang pagkakamaling yan ay hindi dapat maulit. Kaya pagpalo niya, hindi naman masakit. Mararamdaman mo at maririnig mo pa rin yung boses niya na nagpapahiwatig ng pagmamahal sa iyo. Of course, number 3, we should help our children understand the blessing of godly behavior. Sa Deuteronomy 6:1-3, "Love the Lord your God." Sa 6, these are the commands, decrees, and laws that the Lord your God directed me to teach, to observe in the land that you are crossing the Jordan to possess, so that your children, so that you, your children, and their children after them may fear the Lord your God as long as you live by keeping all his decrees and commands that I give you, so that you may enjoy long life. Hear, Israel, and be careful to obey, so that it may go well with you, and that you may increase greatly in a land flowing with milk and honey, just as the Lord, the God of your ancestors, promised you. Ang sabi sa mensahe, keep, observe, obey the commands of the Lord. And the result, it will go well with you. Go well means there will be a spiritual blessings, and that spiritual blessings is long life. And of course, number 3 is teach our children na laging prayerful. Kayo mga magulang ay nagpe-pray sa inyong mga anak. Sa Job 1:5, Job prayed for his children as a first and not last resort. Sabi nga, first things first. Prayer is an important matter that should be dealt with before other things. Kaya napakahalaga nito. Lalong-lalo na ngayon na may pandemic, ang mga bata ay nasa bahay at nagkakaroon ng magagandang relasyon ang mga magulang at mga bata. Nagkakaroon dun yung nurturing love. Nandun yung bonding between biro mo. Almost 1 year na. 1 year na nga. At yung bonding na yan ay napakaganda para sa isang pamilya. Sa mga bata at sa mga magulang. And number 4 is faith. God's covenant of grace is with us and our children. Sa Psalms 103:17-18, "But from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear Him,
and his righteousness with their children's children, with those who keep his covenant and remember to obey his precepts. Sa Acts 2:38-39, Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children, and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call." Nakakatuwa, mga kapatid, sa letter O. So, S is strong love and affection. T, teach our children about God and God's love. And letter O, ngayon ko lang nabasa ito at nalaman. Kayo din, mga kapatid, maybe ngayon din yung nalaman ng ito. O stands for oxytocin. Research studies showed that oxytocin, a chemical in the brain, is released during times when a person feels love and connection. Kapag nag-exude ka pala ng pagmamahal sa iyong anak, o maski na kanino man, sa ating brain, naglalabas ito ng chemical na tinatawag na oxytocin. At kapag lalong ang pagmamahal na yan ay nag-iiba yun at nagpapalakas sa iyong pamilya at sa iyo rin, nagkakaroon ito ng magandang pagnanasa sa kapwa mo na mahalin ka rin. It has been shown to help parents bond with their children, adding a sense of trust and support between them. So nagkakaroon ng pagtitiwala at suporta ang anak doon sa magulang na ibinibigay ng mga magulang sa kanyang anak dahil sa pagmamahal na pinakikita nito. Daban, mali yung 63. Sa put on love, dito yan sa kanina sa Colossians 3:14. The bond most likely helps our brain produce and use oxytocin, causing a child to feel more positive emotions. So habang nagre-release ka ng pagmamahal sa iyong anak, nagre-release din ito ng chemical na oxytocin at lalong nag-iiba yung pagmamahal mo sa iyong mga anak. And what is the relationship between oxytocin and motherhood? Unang-una, dalawa lang kinuha ko sa breastfeeding sa bonding. Breastfeeding. When a baby latches on its mother's breast, it triggers a release of oxytocin. This signals the body to let down milk for the baby. Hindi nyo ba napapansin, mga kapatid, nung nanganak kayo, pag idinampi mo na yung bata sa yung dibdib, immediately, di ba, yung bata yung bibig niya, hahanap kagad siya ng masusumpungan niya kagad yung breast mo at sisip-sip kagad siya ng gatas. At yung pagmamahal na dinudulot ng magulang sa kanyang bata, naglalabas ito ng oxytocin. At madalian, dahil sa oxytocin na ito, naglalabas ito ng gatas para ma-sak ng bata. Bonding. Human and animal studies on the effects of oxytocin on the mother-child bond have found that mothers with higher levels of oxytocin are more likely to engage in affectionate parenting behaviors, including frequent checking on a baby. O nga naman, bagong panganak yan, di ba? Kung nasa kabilang kwarto yung bata, titingnan mo kung gigising, kung tulog ang bata. Kung katabi mo naman, sisilipin mo pa rin kung mahimbing kakatulog. And of course, yung affectionate touch, nandun na nga sa tabi mo na nga yung bata, iyayakapin mo pa rin siya. And of course, bago matulog, singing or speaking to a baby in a certain way. Grooming and baiting behaviors. Habang sinusuklayan mo yan, pinapaliguan mo yan, nag-release ka pala ng oxytocin. Ibig sabihin, yung pagmamahal mo sa anak mo, sa mga gawaing ito, frequent checking in on baby, affectionate touch, singing or speaking to a baby in a certain way, and grooming and baiting behaviors, lahat yan ay apekto ng chemical sa ating brain na lumalabas dahil nag-exude tayo ng pagmamahal sa ating mga anak. Ang reference ko ay trusted source to 2012 to 2014 studies.
Some research suggests that babies who receive this type of parenting experience a boost of oxytocin that makes them seek more contact with their mother, further strengthening their bond. Pati pala bata, pag niyakap mo, nagre-release din siya ng oxytocin. Kaya pala habang lumalaki itong bata, nagmamanifest sa kanyang pagmamahal. Ang pagmamahal na ito na ipinakita ng kanyang ina sa kanya. These effects aren't limited to biological mothers. Researchers in one 2014 study trusted source found that oxytocin has a similar effect on imposter mothers and adoptive parents. Can oxytocin produce a similar effect in regards to fatherhood? Ang sabi sa study, there is evidence that parenthood stimulates the release of oxytocin in fathers too. In one 2010 study, nakita rito that specific types of interaction between father and baby led to a higher oxytocin levels. This includes directing the baby's attention towards certain objects and encouraging the baby to explore. Kasi ang isang ama, mapaglaro yan sa isang anak eh. Bibili ng laruan, ibibigay sa anak, at yung anak naman, ine-explore niya kung ano itong laruan na ito. Yung pala, itong ganitong interaction, nagre-release ito ng higher oxytocin on the part of the power of the father. Sapagkat pinakikita niyang pagmamahal nito sa anak niya, nag-exude ito sa bata rin ng pagmamahal sapagkat nakikita niya ang kanyang ama, nakikipaglaro sa kanya, at ang paglalaro nila ay isang bahagi ng pagmamahal sa kanya. And letter R sa Storge. S-T-O-R. R stands for responsibilities and respect. God gave us family to love one another and to help each other. The Bible does promise in Exodus 20:12, honor your father and mother so that you may live long in the land that the Lord your God has given to you. The Lord gives promises for a long life, but with a condition or a responsibility to honor our parents. And of course, Ephesians 6:2, nakalagay rin dyan, respect your mother and father. This is the first commandment, which there is a vow. Mga kapatid, even as parents have responsibilities to their children, gadun din naman ang mga bata toward their parents. In childhood, sons and daughters should honor and obey their parents. The parent has the responsibility for providing food, shelter, education, and guidance. With such awesome responsibility should come respect. For a child to withhold respect from a parent is as serious as a parent withholding love and sustenance for a child. Kapag ang isang bata pala o isang teenager ay hindi nirespeto ang kanyang magulang, ang kaserious din ito ng isang magulang na nagwi-withhold ng pagmamahal at sustenance sa kanyang anak. Parents influence their children by example. Children influence their parents by following that example and by being appreciative. The Word of God instructs us to train a child in the way we should go, and when he is old, he will not depart from it. Wait. May isang letter G. Letter G, mga kapatid, hindi na naisulat. Letter G sa Storge is give love of the mother. Give love of the mother. Ganito, mga kapatid. Give love of the mother. Consider the image of the mother with the baby. Kayo, mga magulang na ina. Naalala nyo ba ang nung kayo mga anak?
na hawak-hawak nyo yung inyong anak? Sapagkat ang storge is a need love. The need and need love of the young is obvious. Nangangailangan siya ng pagmamahal. Habang karga mo siya, nangangailangan siya ng pagmamahal. So the gift love of the mother, it is a gift love but it needs to be needed. Ibig sabihin, nangangailangan yung bata ng pagmamahal at yung pagmamahal ng ina ang ibibigay niya sa batang ito. The mother gives birth. Pinanganak niya ang bata at nung ipinanganak niya, ito'y binigyan niya ng gatas habang ito'y bata at hanggang siya lumaki, pagkain pa rin ang binibigay ng magulang. And of course, nandun yung nurturing at protection ng kanyang magulang. Because the mother carries the baby in her womb, in the warmth and protection and security of her womb for 9 months. And then at birth, she will draw the child tenderly to her breast and she will feed and nurture the child. Ibig sabihin, di ba, pag inilabas nga ng doktor ang bata sa puwerta ng mga ina, ibibigay nga yan sa ina, di ba? At yung ina naman, yayakap niya, ilalagay niya sa dibdib niya. Ang salitang nurture ay may 3 bagay na dapat nating maintindihan. To nurture means to rear a child. To take care of and support up to maturity. To nurture means also to train, to develop or form the habits, the thoughts, the behavior ng isang bata by disciplining and by instruction. And of course, nurturing also involves educating the child to develop the faculties and the powers by teaching instruction. Of course, pinadadala mo niya sa school, from nursing, kindergarten, hanggang magkoleyo yan. Nandun yung pag-aalaga mo. Kaya nga, yung lifelong outcome, makikita mo, kayo mga magulang sa kompi, mga teenager na mga bata, yung iba nag-graduate na at nakita nyo yung lifelong outcome ng inyong pag-aalaga sa kanila. Nagbunga ka nga. And the last, the letter, yung letter E sa storge. Storge is effortless. Storge love is effortless because all we have to do is to be ourselves. One of the ingredients when God created us is love. It is built in our DNA. Your parents will love you for who you are. You don't have to try hard. Storge is the love that knows forgiveness, acceptance, and sacrifice. It is the one that makes you feel secure, comfortable, and safe. Di ba mga bata? Komportable kayo, secure, and safe dahil sa pagmamahal ng inyong mga magulang? This love has a secure place in your heart that cannot be touched no matter what problems you go through with that person. Minsan itong pagmamahal na ito, nagpo-polter, nagwe-waver, at minsan pag galit ka sa iyong anak, nasasabi mo, galit ako sa iyo, I hate you. Hindi ka masunurin. Pero mga kapatid, ito'y temporary lamang. At nasasabi mo lang yan, and of course, out of your emotions. Pero sa iyong puso, sa iyong deep in your heart, nandun pa rin yung pagmamahal na yan. The love we have for our family is a feeling that comes from deep within. No matter how much they make us mad, we will always love them. Kaya nga, yung storge love is a survival type of love, manifesting in every family. Persistent yan, makulit yan. Di ba naramdaman nyo nung panahon na maliit pa yung bata? O may yung mga teenager na pag binibiro mo, niyayakap mo, sasabihin ng anak mo, napakulit mo naman na, napakulit mo naman tayo eh. Yung kakulitan na yun ay pagmamahal ng isang magulang. And of course, it is a continued existence. Magpapatuloy hanggang may buhay. Even when there are quarrels in the families, the emotional bond and affection of storge is blood is thicker than water. That the relationship and loyalties within a family are the strongest and most important ones. Nandun yung faithfulness, nandun yung devotion ng magulang sa kanyang anak. Kaya nga itong storge,
itong family love na ito, magmamanifest ito hanggang buhay ang iyong magulang. At yung buhay na ibinigay ng magulang mo sa iyo, mga anak, yung pagmamahal na ito, ma-realize mo na may bibigay mo rin ito kapag ikaw ay nag-asawa, nagkaanak, at mananatili itong circle, magpapatuloy hanggang magpapatuloy, sapagkat ito'y binigay sa atin ng anak. We are created for love. In summary, Storge is S, strong love and affection. T, teach our children about God and God's love. O is oxytocin. R is responsibility and respect. G is gift love of the mother. And E is effortless. Mga kapatid, patuloy tayong manalangin para sa ating bansa at patuloy tayong magpasalamat at sa grasyang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy kayong kahabagan. Hilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy kayong bigyan ng kapayapaan. In Jesus' name we pray, amen and amen. Thank you, Lord. Thank you. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the